Kinumpirma ng Department of Justice o DOJ na hindi pa naisasampa sa korte ang mga kasong inirekomenda laban kay Atong Ang at iba pang akusado. Ayon sa ahensya, inaayos pa nito ang mga dokumento habang nilinaw naman ito na hindi nila hinihintay ang hinaing apela ng kampo ni Ang bago ang pagsasampa ng kaso sa korte. Si Margaret Gonzalez sa detalye ng balita. Kasong kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention ang mga inirekomendang isampa ng Justice Department sa korte laban sa gaming tycoon na si Atong Ang at sa mahigit 2 iba pa kaugnay ng mga pagkawala ng nasa mahigit 30 sabungero. Lumabas ang naturang DOJ resolution noong araw ng Martes, December 9. Pero pagkatapos ng 2 araw, hindi pa rin ito na isasampa sa korte ayon kay Prosecutor General Richard Fadolion. Dahilan ng prosekusyon, informations are being currently prepared because there are quite a number of informations that will have to be filed in various courts. It will be filed in different jurisdictions. This would be Batangas. There would be one, I think, in Laguna. And then there is also in Parañaque. Kapag naisampa na ang mga kaso, may 10 araw ang korte para makapagpalabas ng warrant of arrest laban kay Ang at sa iba pang akusado. Hihiling ang DOJ sa Court of Administrators na mag-consolidate ang mga kaso para hindi sila mahirapan. Ang kampo ni Atong Ang may 15 araw para maghain ng motion for reconsideration sa DOJ. Pero ayon kay Fadolion, hindi nila hinihintay ang isusumitin nitong apela bago nila ihain ang mga kaso. Nagpaliwanag din si Fadolion bakit hindi kasama si Julie Patidongan at ang kapatid nito sa kanilang gustong pakasuhan. Si Patidongan ay dating head security ng Manila Arena na pagmamay-ari ni Ang. Sa mga testimonya ni Patidongan, kinikidnap ng mga ito ang mga sabungerong nahuhuling na nadaya. Yes, okay. Just to be very clear, Julie Patidongan and I think the brother, Ilakim Patidongan, were initially charged also as respondents in this case. But their testimonies were evaluated and they were admitted into the program. Now, as a consequence of their admission into the program, that would mean that they would have to be dropped in the information. Their names will no longer be included. Sinabi naman ng Prosecutor General na dahil hindi sapat ang ebidensya sa aktres na si Gretchen Barreto, kaya hindi ito kasama sa kailangang sampahan ng kaso. Gayet ni Fadolion, ang simpleng pagiging malapit na mga sangkot sa isa't isa ay hindi nangangahulugang alam o kasabwat sila sa krimen. Sinasabing malapit na magkaibigan si Ang at si Gretchen. For the simple reason that the evidence is not sufficient. If there is not sufficient evidence, simply because one's name is mentioned, doesn't follow that they will be indicted. There will have to be more than just mention of one's name, as well as a relation as to the commission of the crime. Simply being in the company, simply being associated with a certain person who committed the crime does not mean that you're complicit to the acts that he committed. Samantala, kinumpirma naman ng abogado ni Atong Ang na nasa ilalim ng lookout bulletin order ang kanyang kliyente. Anya, nasa Pilipinas lang si Ang at nakausap pa niya kagabi. Sinabi rin ng abogado na minadali ng DOJ ang pagdinig at nagpapalabas ng resolusyon, kaya hirap pa silang isampa ang kaso sa korte. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez, sa 9 News.